Grabing pinagpala ng Lord. Amen? Good morning! And para sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day! Palakpakan lang natin ng mga tatay. Ay, konti lang ang palakpak sa tatay. Unfair talaga. Pag Mother's Day, talaga malakas ang palakpak. Pag Father's Day, mahina. Bakit ganon? Praise God. Well, it's Father's Day. So, ating tutukan ng mga tatay ngayon. Sabi po na isang kwento, sabi po ng isang bata, sabi niya, Mami, ano bang itsura ng Diyos? Sabi ng anak niya, well, ito po ay noon. Sabi ng mami niya, naku, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos mapagmahal, at talagang matutuwa ka dahil ganyan ang Diyos natin. Amen. Tapos, sabi ng bata, pareho siya ni Daddy. Okay, so praise God, pareho siya ni Daddy. Well, years after, mga isang henerasyon, dalawang henerasyon, at ngayon sa henerasyon natin, sabi ng anak, Mami, anong itsura ng demonyo? Sabi ng mami, naku, yung demonyo talaga yan. Responsable, bakakot, sinungaling, naku, nakakahiya yung demonyo yan. At ang sabi ng anak, pareho ni Daddy. Ay, nako. Alam mo ba niyo, sabi po ng maraming mga Christian evangelists at mga teachers, na medyo mahirap daw turuan ng mga kabataan ngayon tungkol sa Diyos, lalo na tungkol sa dasal na Our Father. Sabi ng mga iba, bakit? Kasi kailangan mong sabihan ng mga kabataan na itong dasal na Our Father ay isang dasal na nagpapatungkol sa Ama. At ang Diyos ay kagaya ng ating Ama na mabuti. Kaya nga, ang sabi naman ng maraming kabataan ay kung katulad ng tatay ko yung Diyos, ayoko sa Diyos. Ayoko sa Diyos. So it's so sad. Makita natin dito mga kapatid na if only fathers are what they should be, then it would be easier for these people to teach about God. Kung sana lang ang lahat ng tatay sa mundo ito ay kagaya ng dapat na maging karakter ng isang tatay, naniniwala po ako na maraming tao, maraming kabataan, lalo na yung ating mga anak, ay matutuwa at magkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoon. Do you believe that? And although, sabi ko nga, right now, huwag po kayong mabahala dahil nako, Father's Day, wala naman akong tatay. Sino po wala ng tatay dito? Okay, marami tayong wala ng tatay. Meron namang tatay, pero absentee naman yung pagkatatay. Sino po yung mga absentee na mga tatay? Nandyan lang siya, tatay lang sa pangalan. O kaya meron tayong masasamang mga tatay. Nako, makinig po tayo kasi kahit ganyan man ang sitwasyon natin, we still have a Father who is good. When we surrendered our life to the Lord, ang sabi po ng next slide natin, when we surrendered our life to the Lord, one, we have a Father who is in heaven. Amen? Number two, when we surrendered our life to the Lord, we have a Father to the fatherless. Kaya yung mga walang tatay at yung mga may absentee na mga tatay, nako, you have a Father in God. Pangatlo, we have a compassionate Father. Kung yung mga tatay natin parang walang kaawa-awa, walang compassion, hindi marunong maawa sa kanyang mga anak, praise God, kasi meron pa rin tayong Ama sa langit na very compassionate sa atin. And lastly, we have a Father who gives good gifts to those who ask Him. Kung meron man tayong mga tatay na hindi marunong magbigay, hindi provider, o kaya hinihingan mo na, hindi ka parang binibigyan, o kaya iba yung binibigay sa iyo kaysa hinihingi mo, praise God. Meron tayong isang tatay na marunong at masaya at gustong magbigay ng mga bagay, mga regalo na talagang kailangan natin. Amen? Kaya we will still celebrate Happy Father's Day. Amen? Ano man ang sitwasyon natin sa bahay, wala man tayong tatay, absentee man yung tatay natin, masama man yung tatay natin sa tingin natin, still, we have these reasons to celebrate
Father's Day because we have a God who is our Father. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos ko? Amen. Salamat kasi may tatay tayo. Hindi tayo fatherless. And tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba kasi dapat ang magiging itsura at character ng mga tatay? Titus chapter 2 verse 1 and 2. Ang sabi po doon, let us all read. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, and in patience. Alam po natin lahat na kung merong isang figure sa pamilya who plays a very important role, wala nang iba kundi ang mga tatay. We all play an important role in our family. Kasi ang tawag sa mga tatay ay pilar o haligi ng tahanan. Kaya nga, dapat sa isang tahanan, ang pinakamatibay dapat dyan, ang haligi. At kaya nga sa isang pamilya, kaya ang tawag sa tatay ay haligi, dapat maging haligi talaga siya ng tahanan. And the quality of life and the future of his family depends on how the father would live out his fatherhood. Ito po yung totoo doon. No? Kung ang mga tatay sa panahon natin ngayon ay mabubuhay bilang isang tatay na itinakda ng Panginoon, naniniwala po tayo na ang pamilya natin, asawa, mga anak, ay talaga namang magkakaroon ng isang masaya at mapayapang pamumuhay. Kaya nga po today, as we honor our Father in today's celebration of Father's Day, we will look again sa Titus 2 chapter 1 verse 2 ng 7 characters ng isang Christian father in our message today aptly entitled Wanted Father. The other week, sabi natin wanted godly leaders. Tama ba? At nasabi natin bakit wanted? Wanted kasi kailangan. Wanted kasi hinahanap. Ganun din po sa henerasyon natin ngayon. Wanted pa rin ang mga tatay. No? Wanted pa rin ang mga tatay. Now, let's look on the 7 character traits of a Christian father. Number 1, a Christian father should be teachable. And sabi po doon, teach older men ang sinabi kay Titus. So the very first thing na napaka-importanting character na makita sa atin ng mga tatay, yung mga magiging tatay, at yung mag-aasawa pa at magiging tatay in the future, at yung mga nanay dito na gumaganap bilang tatay at nanay, we all have to be teachable. Amen? You see, si Titus, he was tasked to put things in order in the church in Crete. Pag binasa po natin buong Titus, etong si Titus ay binigyan ng utos ni Paul na puntahan mo ang simbahan doon sa Crete at ayusin mo sila. At part ng pag-aayos na gagawin ni Titus ay turuan ang mga Christians doon how to live their lives accordingly. And on this particular verse, sinabi doon na Titus, you should teach the older men. And so let me just say, part sa older man, mga tatay. Amen po ba? No? And so, sabi po doon, Titus was tasked to teach the values that they must possess as Christians. Bakit kaya inutusan si Titus ng ganon? Kasi po sa panahon nila, yung mga Cretans, no? Yung mga taga-Crete, napakapangit po ng reputasyon. Christian Cretans, pero mga bakakon, tapunan, mga sinungaling, mga tamad, at saka mga evil beasts, hindi describe sila. At grabe, gluttons, tamad na, matakaw pa. Ganun yung pag-uugali nila. Kaya sabi, punta ka nga muna doon, Titus, ayusin mo nga yung simbahan doon sa Crete. Ano ba yan? Kakaya, turuan mo nga yan sila. Turuan mo muna yung mga tatay, turuan mo. Sabi ko, Diyos ko, no? Mga tatay pala nung unang panahon ganito doon sa lugar nila. Kaya nga makikita po natin dito na napaka-importante na ang mga tatay, ang mga matatanda ay maging teachable. Sabihin mo nga yung katabi mo, be teachable. Mga tatay, mga magulang, hindi enough yung sasabihin natin na tatay ako, nanay ako, tatay at nanay ako ha. Huwag niyo akong turuan, alam ko ginagawa ko. No? Naku, may malakas na sumagot ako. Hugot ka agad. Sabi ko nga, nung nagtitraining tayo sa godly leader, sabi ko, sa isang pamilya, sino yung pinakamahirap turuan? Ang sagot ka agad is tatay. Bakit? Tatay yan eh.
O, tignan nyo nga po. Sino pinakamahirap turuan? Magulang o kaya tatay? Sabihin na rin, kasama na rin ang nanay. Bakit? Kasi nga mga magulang yan, mga tatay at nanay yan. Ang hirap kayang turuan yan. Kasi bakit mahirap turuan? Merong syndrome itong mga tatay na ganito. Oy, bata, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Eh, buti nga, hindi sumasagot yung bata. Eh, kung tama yung pinuntahan mo, ba't bumalik ka? Tama ba? Di ba kung minsan kasi tayo yung makinig kayo sa akin, papunta pa lang kayo, ako pauwi na. Eh, kung sagutin ko kayo na, kung tama yung pinuntahan mo, ba't bumabalik ka? Hello? O kaya meron po tayong pag-uugali, mga magulang, mga tatay, lalo na kung ano yung paraan ng pagpapalaki sa atin, yung maliliit pa tayo, panahon ng Hapon, panahon ng Pastila, panahon ng Inchik, panahon ng Amerikano, Hapon, etc. Yun yung gusto natin gawing treatment sa henerasyon ng mga bata ngayon. Matanong ko nga po kayo, applicable pa ba ito? Hindi po ba? Eh, sino po ba yung nakaranas dito na pinanood sa asin at munggo? O yun, marami-rami kayo, di ba? Diyos ko, yung henerasyon ngayon may nakatikim pa rin. Yung pinadipa at nilagyan ng mga libro sa sino? Wala. O, meron pa rin. Ako, ang gagaling nyo. Mabait yung bata. Eh, si Sergeant talagang victim of abuse pala ito. No? Eh, bakit? Eh, kasi yun yung uso noon. Yun yung alam ng mga magulang noon na tamang pagdisiplina. Eh, pero po ngayon, meron ng DSWD at meron pa itong nagsisinamok na CHR, Commission on Human Rights. Eh, kapag po ginawa po natin ngayon natin, hindi tayo magpapaturo at sasabihin natin, hindi, ganito kami pinalaki, ganito rin kami papalakihin, ganito kami dinidisiplina, ganito rin kami padidisiplina. Abay, makukulong po kayo. Huwag niyo pong kalilimutan, meron po tayong undersecretary ng DSWD dito, si Ma'am Eva. Abay, huwag niyo nang paabuti na kayo siya pa mismo magdidimanda sa inyo at magkakalagdag doon sa kulungan, nakakahiya. Hello? Mga magulang, be teachable. Yes, mayroon tayong advanced knowledge. Yes, meron tayong maraming experience. Pero again, hindi enough ito para hindi na tayo magpaturo. Hindi enough ito para hindi na tayo makinig sa mga kabataan ngayon. Hindi enough ito para hindi na tayo ba yung makinig sa mga advices ng kapwa natin mga magulang na medyo, medyo cool na mga magulang at sumasabay sa henerasyon ngayon. Amen ba mga tatay? No? Hello? Parang wala na yata may gustong magsabi. Yun ang problema. Sinong pinakamahirap turuan? Si tatay. Kasi tatay yan. Eh, hindi naman all-knowing ang mga tatay. Tama po ba, mga nanay? Yeah. Huwag din kayo mga nanay. Hindi rin naman kayo all-knowing. Tama ba, mga tatay? O mga bata, all-knowing ba yung mga nanay at tatay nyo? Hindi. So, be teachable. Maging po tayo, magpaturo po tayo. No? Magpaturo po tayo at huwag tayong nagagalit kung hindi tayo marunong mag-Facebook, mag-Messenger, ano pa yung ginagawa ng mga kabataan ngayon? Instagram, Skype, ano ba yan? Pagsasayang ng oras, ano ba yan? Pagsasayang ng pera. Buti pa sumulat ka. Ay naku, Diyos ko, wala na ng telegrama ngayon eh. Text na nga lang. No? Let's be teachable. Alam po ninyo sa totoo lang, kung magiging teachable lang tayo, marami tayong matututunan sa mga kabataan ngayon. Di ba? Marami tayong matututunan sa ay, ganyan pala yan, anak. Wala, ganyan pala yan. Amen ba? Sabihin mo yung katabi mo, so be teachable. Pangalawang bagay na dapat nakikita sa atin mga tatay is we are sober. Ano ibig sabihin ng sober? Ito yan. We abstain from wine. Do not be drunk. And we must be attentive to the consequences of our behavior. Alam po ninyo, tatay, lalo na kung Kristiyanong tatay, lalo na kung taga-JIL ka, utang na loob, tigil-tigilan mo na yung pagiging lasenggo mo. Wala nang naimik. Parang may guilty. Tigil-tigilan mo na yung pagiging lasenggo mo. Kristiyanong tatay ka eh, o kaya Kristiyanong nanay ka eh. Pwede ba kung may problema ka, huwag si San Miguel ang inaharap mo, huwag si Ginebra, huwag si Red Horse, huwag sino pa? Si Tanduay. Alam nyo ano? Wala bang local na wine? Huwag si Tuba ang hinaharap nyo.
si Pangasi. Huwag sila yung hinaharap nyo at doon kayo nagbubuhos ng sama ng loob nyo. Kinakausap nyo yung bote. Sasagutin ka ba niyan? Alam ba? Bakit po sinasabi ng Biblia na dapat tigil-tigilan na natin ito? Abay, tignan nga po natin ang resulta pag nagiging lasing tayo. Number 1, nagiging violente tayo. Hindi po ba? Diba madalas yung mga away? Bakit nag-away? Kasi lasing. Violente. Sinaksak, sinuntok, ano pa? Nakipagrambulan. Bakit? Kasi lasing. Pangalawa, kapag lasing tayo, it provokes anger. Madali tayong mairita at madali tayong magalit kapag lasing tayo, di ba? Sabi nga nila, huwag mong bibiruin yung lasing. No? Kasi madaling magalit yan. Pangatlo, kapag nalalasing tayo, it inflames the passion. Nako, kaya nga madalas, di ba, may mga rape, may mga bastusan. Kasi bakit? Itong mga lasing, ano nangyayari sa kanila? Nagiging manyak yung mga utak nila. Tama po ba? Yung mga torpe, kailangan pang uminom daw para makapag-ligaw. Ay naka, huwag mong sagutin. Napakaduwag ng taong yan. Amen ba? Kung hindi makapagsalita, huwag mong kausapin. No? Pang-apat, pag nalalasing po tayo, it impairs our judgment. Hindi na tayo makapag-isip ng tama. No? Tama ba naman yun na maggulong-gulong ka sa gitna ng daan pag lasing ka? Tama ba naman yun na pumasok ka ng ibang bahay at doon ka matulog kapag lasing ka? Tama ba naman na sumuka ng sumuka at umihi ka lang ng umihi dyan kahit maraming tao nakaharap? Tama ba yun? It impairs judgment. Yun na lang, it impairs even your sight. Ilang beses na may nakakasalubong dyan, talaga namang, sigsag, ginagawang sigsag yung daan. At ikaw yung iiwas sa kanya because impaired ang judgment. Next, resulta is, poverty. Sinasayang mo yung pera Sinusunog mo pa yung, ano yung sinusunog dito? Yung atay. No? Yung atay, yung baga, yung lalamunan mo at saka yung kidney mo at saka ito. Yung bituka mo, sinusunog mo every time umiinom ka ng asido Every time umiinom ka ng alcohol. Sinusunog mo lang at syempre, nawawalan ka ng pera. Ikakain na lang sana ng pamilya mo, ininom mo pa. O diba, ang bait mo naman? And then what else? Results of intoxication is, of course, disorder. Meron bang tatay dito na umuwi ng lasing na peaceful pagdating sa bahay? Pwera na lang kung dumating doon, natulog na, dinala ng kapitbahay. Kasi nakita doon sa gitna ng daan, nakabulagtag na, nakaandusay na. Pero usually kapag yung tatay ay lasing at dumating sa bahay, at inabutan pa si nanay na nagnanag pa, na wala na, anong mangyayari? Gulo! Ang gulo! Mag-aaway at maghahabisa ng mga kung anong-anong bagay. Disorder ang nangyayari. And makikita natin, sickness. Wala naman talaga magandang idinudulot yung paglalasing kung hindi, sakit. Amen ba? At pahihirapan mo pa yung pamilya mo na mag-aalaga sa'yo. Tama? Kaya tatay, utang na loob, tigilan mo na yung bisyo mong yan. Tigilan mo na. No? Ang sabi ng Biblia, dapat kung malalasing man lang tayo, malasing tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? Yun lang ang pwede tayong malasing. Malasing po tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya mga tatay, Christian fathers, fathers of JIL, be filled with the Spirit of God and not with wine. Amen? Huwag po tayong maging lasenggo. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang lasenggo. Okay? Wala naman siguro, Pangatlo, napaka-importante, pangatlong character trait, ito, say it with me, worthy of respect. Dapat Christian fathers tayo, dapat tayong, respetuhin. What is worthy of respect? Venerable, deserving profound respect on account of age, honesty, intellectual power, honorable, dignified, reverent. Naku, yan pala dapat ang itsura natin ng mga tatay na Kristiyano na hindi lang tayo nire-respeto dahil sa ating edad. Diba,
nire-respeto ka lang kasi matanda ka. Yun lang. No? Kung hindi, dapat nire-respeto tayo because kilala tayo sa pagiging tapat. Kilala tayo na may tamang pag-iisip. No? Honorable talaga tayo, dignified yung mga itsura natin, kagalang-galang, kumbaga. Mga Christian fathers, it is very important that we are worthy of respect. Ang problema pa lang natin, mga tatay, kung minsan gusto natin irespeto tayo ng ating mga pamilya, pero hindi naman tayo nagtatanim ng respeto sa kanila. Remember, respect begets respect. Kung gusto mong igalang ka ng iyong mga anak, then matuto kang gumalang din sa iyong mga anak at matuto kang kumilos at mabuhay ng kagalang-galang sa harapan ng iyong mga anak. Amen po ba? You know, that's how we would be worthy of respect. Yung maging matino tayo sa harapan ng pamilya natin, maging malinis yung pamumuhay natin sa pamilya natin, yung bang mabuhay tayo ng may integridad. Hindi yung bawal ka ng bawal sa anak mo sa bisyo niya, pero ikaw pareho pa yung bisyo. Amen? Bawal ka ng bawal sa ginagawa ng anak mo, pero ikaw naman gumagawa din ng ganong ginagawa niya. Remember, ang lahat ng ginagawa ng mga tatay ay tama pagdating sa mga bata. Tama po ba? Yung mga bata nakatingin lang, they're just observing us parents. At kung ano ang ginagawa natin, dahil tayo ay parent nila, sa isip nila, tama yung ginagawa natin at susundin nila yun. Amen? Hello? That's why we really need to live. Hindi po madali maging magulang eh. Kaya po dapat talagang i-take natin seriously ang pagiging magulang natin. And of course, para tayo maging karespeto, we need to manage our family well. Dapat i-manage natin yung family natin, mga tatay. Pwede po ba walang mabubuhay dito na giant na tatay na under Desaya? Hello? Natawas po yun. Kasi bakit? Sisirain mo yung order ng Diyos eh. Ang order ng Diyos sa pamilya, ang Diyos, then ang tatay. Eh, sa henerasyon po natin, sinisira natin ang Diyos, then ang nanay. Then ang mga anak, then ang tatay. Kaluboy sa tatay. Nasisira ang order ng pamilya, kaya hindi ka nilirespeto. Kasi bakit? Nasa ilalim ka ng saya ng asawa mo at nakikita yan ng mga bata. Hello? Mga tatay, utang na loob. Itayo natin ang bandera natin bilang tatay. Araw natin ngayon, walang maglalaba ngayon. Wala yung mag-uutos sa atin na maglaba, magluto, maglinis. Araw natin ngayon. Joke lang po yun. Abay mga tatay, magpakatatay po tayo. Amen po ba? No matter what, kaya yung asawa mo ang mas mataas ang sweldo, kaya yung asawa mo ang mas matalino sa'yo, kaya yung asawa mo ang mas maraming pera, kaya yung asawa mo ang mas maganda, or ano pa ba yan dyan, malaki sa'yo, at maliit ka, payat ka, asawa mo mataba, natatakot ka, eh walang ganunan. Sabihin mo, darling, tatay ako, tatay. Sa opisina, ikaw ang boss, pero dito sa bahay, ako ang tatay. Pwede ba yan mga tatay? Ha? O sige, sabihan nyo nga yung mga asawa nyo kung katabi nyo. O, narinig mo, ha? Narinig mo. Ha? Amen po ba? A Christian father must be both respected inside the family and in the community. Pang-apat, na dapat character trait ng tatay is self-control. Dapat marunong mag-control sa sarili ang mga tatay. Anong ibig sabihin nito? Self-control, una is sound in mind. Prevents oneself from expressing strong emotion or acting impulsively. Ibig sabihin mga tatay, hindi tayo nagwawala. Hindi tayo nagwa-wild. We don't act impulsively. Yung mga nanay siguro pwede pa nag-act impulsively, impulsive buying, impulsive shopping, impulsive. Di ba yun yung mga nanay? Pero tayo ng mga tatay, kilala tayo bilang mga lalaki na nagpaplano lahat, pinaplano lahat. Iniisip logical tayong mga lalaki, iniisip natin kung ano yung mga pwede maging mga consequences bago natin gawin ang bagay. Tama ba mga tatay? Yung mga nanay yan, medyo hindi logical kung minsan, di ba? Yung mga nagpadaan sa tindahan, biglang nakita,
Yun, di ba? Ang sabi ng sandali lang nga, may bibili lang ako. O, isang oras na lang. Pare. Kasi bakit? Bibili lang ng mantika sa grocery, nadaanan si sale si ganito, hindi naman wala naman sa listahan. O, impulsive sale, bibilihin. Papunta siya doon sa, sa mga mantika, nadaanan si Tinapay. Wala naman sa listahan, pero sabi niya, parang masarap ito. Bibilihin. Aha! Napadaan sa toyo, buy one, take one. Okay, sige. Wala sa listahan, bibilihin. Pag nakarating na siya doon sa mantika, wala na siyang pera. Hindi siya makakabili ng mantika. Hello? Pero yung mga lalaki, mga tatay, hindi naman po tayo ganyan. Tama po ba? Hindi ba madalas, ano lang ang bibilin, doon lang ang bibilin, doon lang pupunta. Hindi tayo kagaya ng iba. Pasensya mga nanay, araw namin ngayon. Yung mga nanay talagang yan lang talaga eh. Gusto niya magrampa-rampa doon sa loob ng grocery. Gusto niya ikot-ikot. Kaya madalas yung mga tatay ayaw sumama sa inyo pag mag-grocery at mag-shopping. Kasi bakit? Ang tagal! Sayang na sayang yung oras. Kasi hindi naman bibili, tingin ng tingin. Ito madalas namin pag-awayan. Bibilin mo ba yan? Tinitignan lang. Kung hindi mo bibili ng babuntik. Kung ako ang tendero, sabihin ko, miss, bibili mo, hindi, umalis ka mo. Nilalamas mo yung tinda ko. Hello? Kasi ganun ang kaibahan ng nanay at tatay. Tama po ba? Wala naman siguro tatay dito na tingin ng tingin. Lamas din ang mga paninda. Tapos, hindi ko bibilihin. Diba? Tama ba mga lalaki? Tama ba? Okay. Panahon natin ito. So we must be self-controlled. No? Dapat kaya natin i-control yung mga sarili natin. Lalo na when treating our children. Kasi sabi ng salita ng Diyos, do not provoke your children to anger or to wrath. Mga tatay, be self-controlled. Huwag po natin parurusahan, disiplinahin yung mga anak natin ng sobra-sobra at wala sa lugar na nagiging abuse na ito. Alam ko, nagagalit tayo kung minsan, madalas sa mga katulitan ng ating mga anak. Tama po ba, mga tatay? No? Pero po, dapat po we must be self-controlled. Let us be very aware kung ano yung gagawin at sasabihin natin sa mga anak natin para itong mga batang ito ay hindi naman magalit sa atin at lumaki ng may sama ng loob. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ako nga po lumaki na nasasabihan lagi ng tatay na buo eh. Kaya malayo ang loob ko sa kanya kasi buo ako siya matalino. Ba't ako makikipag-usap sa kanya? Bright kaya siya. Diba? So dapat, para pong maiwasan yung mga ganon, let us be self-controlled. No? Ang mga anak po natin ay regalo galing sa Diyos. Are we taking good care of our gifts? Regalo po yan, mga kapatid. Hindi po basta-basta nag-asawa kayo, may anak ka agad kayo instantly. Hindi po. Regalo po yan ng Diyos. Kaya ang tanong, inaalagaan po ba natin yung regalo ng Diyos na yan? Amen? Pang-5, we must be sound in faith. Nako, napaka-importante nito mga tatay. Ano ibig sabihin nito? Simply put, dapat strong tayo at firm tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Mga tatay, ilang beses natin sinasabi ito, kung mayroong spiritual head ang family, it must be the tatay. Hindi mga nanay dito sa Pilipinas kasi kaya magulo, baligtad. Ang tatay provider, pero pagdating sa spirituality, ang nanay ang head. Hindi po ganoon. It still is the responsibility of the fathers to be the spiritual head, to be the pare, to be the pastor of the family. Kaya lang may problema tayo sa setup sa Pilipinas, di po ba? Pagdating sa spirituality, sino nangunguna? Si nanay. Sinong taga-pray? Si nanay. Sinong taga-gising pag umaga para magsimba? Si nanay. Sinong taga-basa ng Bible? Si nanay. Ano pa si nanay? Taga-pray sa pagkain? Si nanay. Anong gawa ni tatay? Ito lang gawin. Sige, sunod na ako. Yun si tatay. Diba? Mag-pray na tayo. Sige, ikaw na. Aamen na lang ako. Yun nga pong kaibigan ko sa Australia, yung po nagbibigay sa atin ng mga blessing once a year. Natawa ako dahil nag-meet kami sa Makati last year. Ay sabi nung asawa niya, Pastor, sabihan mo nga yan, ano mo kaibigan mo. Sabi ko, bakit ma'am? Abay, pag sinasabi ko mag-pray tayo, dear,
Ang sasabihin niya, sige, hahawak ako sa'yo, sige, mag-pray ka na. Nakakasabi, ano yan, nilipad ka? Eh, ewan mo nga dyan sa kaibigan mo. Pag-pray kami, hahawak na dyan sa braso ko, sige, mag-pray ka na din, mag-pray na, nakahawak na ako sa'yo. No? Nakakatawa, pero nakakalungkot kasi hindi yun ang pagkatawag sa atin ng mga tatay. Yes, we are the provider for the family. Yes, we are the pillar. And yes, we are also the spiritual head of the family. Dapat mga tatay, tayo yung magsasabi na, sige, sisimba na. O sige, magpe-pray na. O sige. Dapat tayo yun eh. Kaya lang kasi tamad tayo mga tatay eh, pagdating sa spiritualidad. Tama ba? Pero pag NBA Finals, buhay na buhay tayo mga tatay. Diba? Buhay na buhay. Kayang ipagpalit kahit asawa, makapanood lang ng NBA Finals. Na Cavaliers. Stephen Curry. Pero si Pablo hindi kilala. Sino yun? Amen ba? Sabihan mo yung katabi mo, be sound in faith. Sabihan mo yung katabi mong tatay, hindi ka lang pang pamilya, hindi ka lang pang sports, pang spiritual pa. Amen? Okay, pang-anim. The father should also be sound in love. Ano ibig sabihin ng sound in love? The Christian father must be filled with love, affectionate, and benevolent. Dapat ganito yung mga tatay eh. Tapos na po yung henerasyon na nagsasabi na ang mga tatay ay hari, na ang mga tatay ang sinabi hindi mababali. Tapos na yung mga henerasyon na meron tayong mga tatay na parang walang puso at walang emosyon. Meron po ba kayo naging tatay na gano'n? Yung parang wala siyang emosyon. Ang emosyon niya lang galit yun. No? Di ba ano lang siya, na nandiyan siya sa altar, nandiyan siya, nakaupo, tatay ako dito. Pero wala ka-amor-amor na maramdaman. Mga tatay, dapat po a Christian father's love must be reliable and available all the time. Because remember again, we are representing God sa ating family. Kaya dapat yung mga tatay ngayon at yung mga magiging tatay pa at yung mga nanay-tatay ngayon, be very sound in love. Para itong mga anak natin ay matutong lumapit sa Panginoon. Even in times of disciplining our children should know why they are being disciplined. Hindi yung basta palo lang tayo ng palo, hataw lang ng hataw. Dapat alam ng mga bata na we're doing this because we love them, and that we're doing this because they committed a mistake, and that even though they committed a mistake, they are still loved by us. Amen? Dapat po mga Christian father, hindi po tayo yung sumusumpa sa ating mga anak. Ano yung sumusumpa? Kung minsan, pag pinapagalitan natin yung mga anak natin, ano sinasabi natin, mga tatay? O yung mga tatay natin noon, mga nakaharang generasyon. Diba? Madalas, balikason. Kinabalikas. No? Kada na bang yung balikas na PI, sino yung masama dyan? Yung bata o yung nanay? O tas ikaw nanay, nakaharap ka lang doon, ngisi-ngisi ka, ikaw kaya yung kinabalikas sa tubangan mo, hindi yung bata. Diba? Sino ba yung bad? Yung nanay. Pag sinabihan mo ng PI ang bata, yung nanay ang masama, hindi yung bata. Hindi naman sinabing PA eh. Diba? PI ang sinabi. Nakukuha din yung sense. Huwag po tayong ganoon. No? Huwag po tayong ganoon mga kapatid. No? Or kung minsan sinasabihan natin yung mga anak natin na yawak sila, isa pa. Sabi sinasabi sa mga anak natin, ha? Abnormal kang bataan ka. Lugay kang ulo. Isa pa, ha? Tanga ka talaga. Naliwat jud ka sa imong ina. Ganun ka pa. Sa imong lula, sa imong lulo. Di aming panimutanan. Mga tatay, mga magulang, we should love our children well. Amen. And our love must be equal. Kung hindi maiwasan na may paborito sa mga anak, huwag mo namang ipahalata masyado kasi nakakasakit ka ng damdamin. Hello? Kunyari 3 anak mo, tapos yung isa paborito mo, yun lang ang binibigyan mo ng bagong damit, yun lang ang pinapakain mo sa Jollibee, tapos yung 2, dyan lang kayo sa chicken, doon
Doon sa sa Boulevard. Etong isa, Jollibee to, Jollibee. Huwag ganun! Nakakasakit ng damdamin. Pareho naman manok yan. Sige, doon kayo. Mas barato doon kayo. Itong anak ko paborito dito yan, Jollibee. Huwag kong ganun. Hello? Kung 3 yung anak mo, pag bibili ka ng damit, 3 ang bilhin mo. O kaya, kausapin mo yung mga anak mo na, ngayong buwan, ikaw muna anak ha. Sunod bulan, ikaw ha. Sunod, ikaw ha. At gawin mo namang totoo. Hindi yung ngayong buwan na to, inuna mo yung paborito, tapos next month, sinabihan mo siya, nanak, pasensya, walang pera. Nako, umahanap ka ng pera. Dahil pinangakuan mo yung bata. Amen ba? Huwag po natin silang i-discourage, mga kapatid. And a father should supply the needs of your children. Kaya po mga tatay, we must be sound in love. If we really love our children, then give. Give your time, give your money, give your attention to these children. Amen? Kasi bakit po? Sa totoo lang, ang bilis ng panahon ng mga bata parang hinihipan. Kanina po yan lang yan eh. Ngayon anak ka. Hala. Diba? Dalaga ka na. Eh, bakit hindi mo napansin? Eh, kasi wala kang time. Amen? Baka mamaya yung anak mo wala namang kilay. Inaakit ko yung kilay niya para mo lang mapansin. Diba? Pansinin niyo, minsan yung mga anak natin nagiging weird ang fashion kasi baka nagpapapansin na yan. Amen ba? Pinatayo na lahat yung buhok, tinuluwa ng green. Ano nangyari sa'yo anak? O, dinapansin mo rin. So, minsan, attention lang kailangan nila, hindi pa natin maibigay. Amen ba, mga tatay? Okay. And finally, we must be sound in love. Sound in endurance. Ano ibig sabihin ng sound in endurance? We must be hopeful, patient, and cheerful. Ano ibig sabihin nito? Mga tatay, mga magulang, let us not give up easily on our children. Kung meron mang huling i-give up sa buong pamilya, ikaw yun dahil ikaw ang tatay. Ang tawag nga sa iyo, haligi, di ba? So sa isang bahay, ano ang huling dapat babagsak? Ang haligi. Babagsak na una yung bubong, babagsak na una yung bintana, babagsak na una yung mga pader, pero ang haligi dapat nananatili pa rin siyang nakatayo dahil pag naunang bumagsak ang haligi, babagsak ang buong bahay. Ganon din sa pamilya. Kapag unang bumagsak ang tatay, bagsak ang lahat. Kapag mahina ang tatay, mahina ang pamilya. Tama po ba ang observation? That is why we must be very hopeful. Kung nawawalan man ng pag-asa yung asawa mo, dapat ikaw tatay, ikaw ang nag-cheer, ikaw minsan, hindi, kaya pa natin ito, hindi, kaya pa natin ito, kaya pa natin ito, may magagawa pa ang Diyos, may magagawa pa tayo. Dapat ikaw yung nagpo-provide ng hope. Ikaw yung nagpapalakas ng pananampalataya. Hindi yung pag sinabi ng asawa mo, dear, hindi natin ito kaya. Sasabihin mo, buti naman, alam mo, matagal na talaga hindi natin kaya. Problema yun eh. Hello? O kaya, ganito, sabihin ng asawa mo, dear, yung anak natin, anak mo lang yan. Yung anak mo, tigas ng ulo, sasagutin mo, kung nga ba kung saan nagmana yan, tapo na nga yung batang yan. Hindi po ganon. Mga papa, mga tatay, mga daddy, we must go an extra mile to understand our children. We must even go an extra mile to be understood by our children. Bumaba po tayo sa level ng ating mga anak. Huwag po natin sabihin na, ako tatay, ikaw umakyat sa level ko, ako intindihin mo. Hindi po. A Christian father must be sound in endurance, cheerful, patient, mapagpasensya, mahaba ang pisik para maintindihan ang sitwasyon ng anak. Hindi yung pag may ginawa ang bata, bakit mo ginawa yan? Bakit? Sige, bakit? Hindi kita maintindihan. Bakit? Hindi kita maintindihan. Ay, intindihin mo nga. Amen, mga tatay, mga magulang. You know, a Christian father must be a source of strength and encouragement to the family. When tough time comes, and everyone else is on the verge of losing hope, the father must remain hopeful, faithful, standing against all odds. Ito po dapat ang tatay. Amen? Sabi nga, sa isang barko na lumulubog, sino po ang huling tatalon sa dagat? Ang kapitan.
ang kapitan. Sabi ni Don Don, ang kalawan ako aamba. Sa barko po, ito po'y batas na kapag lulubog ang barko, ang pinakahuling tao na lulundag ay ang kapitan. Ganon din po sa pamilya. Kung ang pamilya ay nagugulo, kung ang pamilya ay may mga problema, para lulubog na sa problema, ang huling tatalon ang tatay. Ang huling mag-give up ang tatay. Amen? Sabi nga natin, madaling maging tatay, pero mahirap magpaka-tatay. Madaling maging magulang, pero napakahirap maging magulang. Now, there is no perfect father. There is no perfect mother. There is no perfect parent. But we have a perfect Father in heaven. And hindi magiging rason po ito para sabihin natin na wala naman palang perfecto, di okay lang ako. No. Kaya po ibinigay ang salita ng Diyos today para maitama natin yung mga sarili natin. Maiuyo natin yung buhay natin bilang mga magulang, bilang mga tatay according to the Word of God. At bago pa mahuli ang lahat, mga tatay, mga magulang, at yung mga magiging tatay in the future, ngayon pa lang, huli na natin itong mga character traits na ito so that the generation after us will be called a blessed generation. Amen? Finally, I would like to give you this quote. It would take 1,000 workers to build a castle, 1,000,000 soldiers to protect its country, but it only takes one father to build a happy home. Amen? Isang tatay lang ang kailangan para maging masaya ang tahanan. Isang tatay ang kailangan. Isang tatay na teachable, isang tatay na sober, isang tatay na worthy of respect, isang tatay na self-controlled, isang tatay na sound in faith, isang tatay na sound in love, at isang tatay na sound in endurance ang kailangan so that our house will be called a home. So that our family, kahit na sabihin pa natin na hindi naman pa tayo mayaman, ay magiging masaya pa rin. Amen? Mga tatay, mga magulang, mga nanay, let us be the fathers that God called us to be. Amen?